4. Oh, and here's the turnovers. Wemby throws to Castle, who has his back turned. Napakamot kahit hindi Makati. Dahil sa sabaw, napasa ni Wembanyama kay Castle, kaso nga lang nakatalikod ito. Tila deja vu tayo sa mga pangyayari sa ipinakita ng Spurs sa unang yugto ng Game 2. Yun din kasi yung senaryo ng Game 1 mga ka-teammate. Ang siste ay magandang run sa umpisa, tapos tatamlay, tapos re-rest back, and then lalaylay na naman. Actually kayang-kayang sagasaan ng Spurs ang Knicks, pero nababahagang buntot at hirap na hirap makapasok sa loob. Basang-basa ng New York ang depensa ng San Antonio, at kung hindi mag-speculate ng bagong plano ang Spurs, possible na masweep ang silver and black dito. Biruin nyo, dalawang magkasunod sa baluarte pa ng Spurs ay itinumpa sila ng mga tayuhan. Actually, check na ang Spurs sa depensa, lalo na sa pagtao kay Bronson. Ang totoo niyan, hirap si Bronson sa Game 2 mga ka-teammate. Ang pinaka naging problema ng Spurs dito ay lahat ng ipinapasok ni Coach Mike Brown sa sahig ay shooters. Well, alam natin, galing si Mike Brown sa GSW at possible na na-acquire niya ang sistema ni Coach Steve Kerr. Ito ang nakikita kong problema ng Spurs. Mantakin mo, nakakonek ang Knicks sa labas ng 15 3-pointers bukod pa yung mga tikada nila sa perimeter. Isa pa, hindi na maintain ni Cornet as backup center ang intensity at threat na pinoprovide ni Wembanyama sa floor, pati sa rebounding department ay naietsapuera ang Spurs. Ang pinakamatinding nangyari dito ay may chance na sana ang Spurs na makalamang. Ilang segundo ang nalalabi bago tumunog ang buzzer. Yun nga lang, ipinasa ni Wembanyama ang bola nang nakatalikod si Castle. Ang result, turnover. Nakuha pa ni Bronson, na-foul ni Wemby, at naipasok pa ang dalawang free throw, kaya umabante ng isa. Ang pinakatanong dito, bakit hindi nag-time out ang San Antonio Spurs? Well, tingin ko, nakaplano yon. If ever relax ang depensa ng Knicks, ay isasadsad talaga ng Spurs yun. Kaso nga lang, walang mata si Castle sa likod, kaya hindi niya nasalo ang bola. Si Castle na kasi ang nauna at may chance na makabuslo or makapag-set ng lob pass kay Wemby kung magkataon. Sayang yung sandaling yon, may chance na sanang manalo. Anyway, medyo malayo-layo pa naman ang serye mga ka-teammate, kaso kailangan magtrabaho ng matindi ng Spurs dito. Kung wala silang magiging adjustment, as I said earlier, mas sweep ang San Antonio Spurs.